Hi guys, what's up? My name is Shanwin and today tara panoorin natin yung talagang kwelang issue ng mga nahuhuli dyan sa EDSA busway. Oo. Very recent lang nahuli po itong si Governor Chavit Singson. And a few days after, yung sasakyan naman ni Senator Chis Escudero. Pero meron isang matigas talaga ang pagmumuka maliban sa matigas ang ulo. No, pinagmalaki niya pang PhilAm daw siya, na ano daw siya ng balikatan, na AFP siya. Ito ngang dalawa mga politiko na, eh, 'no, nagpakumbaba nung nahuli. Samantalang ikaw talagang ang dami mong pinagmalaki, 'di ba? O panoorin muna natin dito si Gov. Chavit. Gusto ko lang po magpaliwanag sa nangyari kanina na nahuli sa bus lane. Yun po, I'm very sorry at hindi sinasadya dahil nag-overtake daw yung driver. Hindi naman sa bus lane mismo, nag-overtake lang sa, hindi nakasarayo kasi bukas, nag-overtake. Anyway, hindi dapat tularan. And my congratulations sa mga tiga-MMJ na nakahuli. Hindi po ako galit doon. Bigyan ko nga sila ng reward. Baka kala lagay, hindi. Kakausapin ko, hinahanap ko ngayon si Chairman Artes na bigyan ko ng premyo mga nakahuli sa akin, bigyan ko ng 100,000. Aside sa multa ng lisensya. So sorry po sa nangyari. Hindi po namin sinasadya, hindi dapat tularan. At saka isa pa, yung plaka, walang plaka yun, bagong gawa. Gawa kasi kami ng, ang tawag namin doon, BMW ang gumagawa, Baluarte Motor Works, ng bulletproof cars na bagong-bago, kaya wala pang plaka. May mga papeles na pero hindi pa na-retro dahil tinetest pa yung mga yun. Marami kaming ginagawang mga bulletproof na kung anong order nung nagpapagawa, made to order kasi yun, kung anong itsura gusto nila, yun ang ginagawa namin. So wala pang plate number yun, pero meron nakarehistro yun, marerehistro yun. Yun lang po, inuulit ko, I'm sorry what happened, hindi dapat gayahin. At ako, aside sa multa sa lisensya, gusto ko magbigay ng premyo sa mga nakahuli through Chairman Artes. So, pasensya na po, I'll be giving 100,000 sa mga nakahuli. Alam mo ito na si Gov. Chavit. Doon sa mga hindi po nakakalam, ano 'to, eh, silent billionaire siguro 'to, hindi lang millionaire. Pero napakayaman po nitong taong nito. Pero you can see naman 'no, kung gaano siya mapagkumbabang tao, 'di ba? Samantalang yung iba diyan, eh, talagang makikipagmatigasan pa at sasabihin, "You cannot break me." Siya 'no, kayang-kaya niya mag-sorry on the top of that. 'No, kina-congratulate niya, natutuwa siya. Kung ganito ba naman ang nare-receive 'no, ng mga government law enforcers natin, hindi lang sila mai-inspire, makokonsensya pa yung gumawa ng mali. 'Di ba? Huhulihin nila yung dapat nilang hulihin, huhulihin nila yung tama, yung dapat, 'di ba? Hindi yung kung gusto lang, magpameryenda manghuhuli ng mga motorista na wala namang kasalanan. Alam mo awang-awa rin ako sa mga ano 'no, yung naka-bike lang, nakamotor. Kasi yun yung mga tipikal na hinuhuli, eh, 'di ba? Yun yung mga tipikal na pineperahan, eh. Kahit minsan maiinis ka na lang sa nakasabay mo sila sa kalsada, ang aanuhin mo na lang, "Kawawa naman 'tong mga 'to." 'Di ba? Kaya kung kaya mo mag-adjust ka na lang din. 'Pag nagda-drive akala ng mga tao masarap mag-drive, hindi po, hindi po. Oh, eto, Senator Chis Escudero naman 'to. Na driver ng miyembro ng kanyang pamilya ang nagmamaneho sa isang kulay itim na SUV. May plakang number 7 at dumaan sa EDSA carousel kahapon na hinarang ng traffic enforcers ngunit nag-iwan lang ng lisensya at hindi natikitan dahil agad kumaripas.
Sa isang pahayag ni Escudero, sa inatasan na niya ang driver na pumunta sa MMDA, tumugon sa show cause order at harapin ang kanyang mga paglabag sa batas. Saad pa ng senador, hindi niya personal na ginagamit ang plaka na naka-issue sa kanya at kanya na itong isusurrender sa LTO. Pinuri din ito ang mga otoridad at sinabing suportado niya ang ganitong operasyon upang matiyak na pantay-pantay at sinusunod ng lahat ang batas. Sa huli, humingi ng paumanhin si Escudero sa publiko at kanyang mga kasamahan sa Senado hinggil sa nangyaring insidente. Kinumpirma ni di ba? Humingi din ng apology si Senator Chis Escudero kahit hindi naman siya yung laman ng sasakyan. It so happen na siya yung may-ari ng sasakyan, di ba? Oh. Ang alam ko nga may convoy pa 'to, eh, may nauuna ritong dalawang ano, eh, tapos family member pala niya yung nakasakay diyan. What the F? Oh, sabi nga rito ng isang ano, ng isang nag-comment, "Does a family member allowed to use an official government plate o baka naman sakay siya ng car at inutusan niyang bumatsi na?" 'Di ba? See, people can put so many interpretation. Oh. Sabi dito ni Romano, "Alfie, dapat naman diyan bilang pagrespeto puwedeng dumaan ang mga" hindi siguro. Hindi siguro. Sabi ni Mikey Pau, possible rin hindi talaga si Senator Chis ang sakay niyan. Kaya nga kumaripas ng andar, eh. Kasi malalaman na hindi yung senador ang sakay. Lagot sila sa batas. Lagot. Yeah. Mas may point pa tong si Sir Mikey Pau, eh. 'Di ba? Dapat daw respetuhin. Guys, bakit ba masyadong mataas ang tingin niyo sa mga ano, public servant nga tawag sa kanila, eh. 'Di ba dapat mas mataas ang respeto nila sa atin, sa'yo? Dahil ikaw ang nagpapasweldo sa mga 'yan, 'di ba? At kung ano-ano man ang pumapasok sa mga bulsa niyan, nanggagaling pa rin 'yan sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Sige nga. Pero imaginin mo, yung dalawang government isang dating government official, ngayon isang government official, kaya nilang magpakumbaba 'no, mag-apologize. Pero kakaiba 'tong isang 'to, eh. Nahuli ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang babaeng motorista na dumaan sa EDSA busway. Nangyari ang insidente bandang 6:35 kagabi sa may southbound lane ng Guadalupe Station. Sinasabing tumanggi ang babae na ibigay ang kanyang lisensya sa traffic law enforcer na sumita sa kanya at bagkus ay nagpakilala pa ito na miyembro umano siya ng Armed Forces of the Philippines at pamangkin ng isang nangangalang General Reyes. Giit pa nito, isa umano siyang PhilAm o Filipino-American at galing umano siya sa balikatan exercises. Pero kailangan mo confiscate ko yung license. No. Don't confiscate my license. Don't confiscate my license. No way. LTO digitalize ko lang. May karapatan ko kami kumuha ng driver's license. Ayoko, hindi ko binigay. Kasi my next time, pinakagagaan dito. Sorry. Bigyan mo na yan sa akin. Nagpapasorry na. The F? Meron tayo ng ambulansya sa likod. Akin na nagpapaano lang kayo eh. Ayon sa SAIC, makikipag-ugnayan sila sa Land Transportation Office para maisyuhan ng show cause order ang nasabing motorista at pagpapaliwanagin. Muling iginiit ng mga otoridad na magiging patas sila sa pagpapatupad ng mga batas trapiko anuman ang estado sa lipunan ng isang motorista. Nahuli! Yeah, because nakakahiya naman, 'di ba? Kay Governor Chavit Singson at saka kay Senator Chis Escudero if you cannot do that. Kasi kung sila nga 'di ba? Inadmit nila, may accountability sila sa wrongdoings nila, tapos dito palalagpasin niyo 'yan, hindi siguro. Diyos ko naman, pag ginawa niyo 'yan MMDA, LTO.
mapapahiya kayo kala Chavit Singson at saka kay Senator Cheese. Tingnan mo yung ugali ng mga kababayan natin, no? Yung entitlement nila, Diyos ko. Alam mong, honestly, sometimes I find it so stupid na as a motorist, lalo na kung madalas ka, o hindi man lagi pero madalas, na dumadaan ka dyan sa EDSA. You know it for a fact na you're not supposed to pass through that. Diba? Hindi ka dapat nagtatransverse dyan sa kalsada na yan. Bakit? Kasi nga, designated yan eh. Designated lang yan sa specific vehicles. And here you are, because entitled kang tao, dadaan ka sa mga lugar na alam mo kahit bawal. Guys, sa Metro Manila, maraming kalsada dyan ay pinagbabawal ang counterflow. Alam mo, simulang nauso ang mga motor, sila yung may pinakamasipag, no, na mag-counterflow. Tapos pag sila yung na-aksidente, sa pagka-counterflow nila, kawawa ang naka-aksidente sa kanila. Hindi sila yung kawawa dahil na-aksidente sila. Dahil yung makakasalubong nila, 'di ba? Yun yung malalagay sa alanganin. Yun yung kawawa. Marami na akong kakilala na nagda-drive ng 4 wheels. Minsan yung pag mag-U-turn, nakikisabayan sa loob, yung pag nag-U-turn ka, 'di ba? Sasabayan ka niya sa loob. Hindi mo alam kung modus na nila 'yon or what. Dahil nga hindi sila maalam sa tama. Lahat ng pagiging makasarili, lahat ng katangahan, lahat ng kung ano pa man, whatever you wanna call it. Diba? Kagabi nga, no, nasalamay ako nung lola ng aking kaibigan. And I was talking to the guy na nandun din sa lamay. And he was telling me a story as to marami daw nagiging problema ng mga jeepney driver because most of them doesn't understand traffic rules. Most of them do not understand yung mga road signs. And when you violated that daw, nakuhuli sila. And this is the problem eh. Diba? Kaya nung sinabi ni Raffy Tulfo na magpaturo na lang yung mga no? Magpaturo na lang daw yung mga gusto mag-drive sa kapitbahay. So magsasuffer po yung mga tao eventually. Magsasuffer yung mga mangmang sa pagdadrive. Not because you have, ito ngayon malagi ko naririnig, not because you have a vehicle, whether motor yan o sasakyan yan, 4-wheel, and you know how to drive. It means you already have the license to run. 'Di ba? Tumakbo sa mga kalsada. It is very important, equally important, na alam mo yung mga traffic rules, traffic signs, road etiquettes, 'di ba? Road courtesy. Unfortunately, I don't know kung gaano kalaki yung percentage ng mga Pilipino ang alam yan. Kaya alam niyo, sa totoo lang, pag nagta-travel ako and I want to drive outside of the Philippines, tapos yung sistema dito ng pagdadrive, i-apply ko sa labas, katakot-takot na huli ang aabutin ko sa totoo lang. Katakot-takot na huli. Kaya sana, no, sa LTO, maging project na nila na bigyan ng free education yung mga jeepney drivers, yung mga nagmomotor. Ituro nila yung traffic rules, traffic fines. Alam niyo, nagpunta ako ng LTO para mag-renew ng lisensya ko. Yung sumasagot ng exam, hindi yung yung license holder. Ibang tao. 'Di ba? Anong kagaguhan yun? Nakakatawa, 'di ba? Kaya sa tingin nyo, paano tayo aasenso kung dito lang sa simpleng bagay na to, hindi man lang tayo makasunod ng maayos? Kung dito lang sa mga ganitong bagay,
nagpapaka-entitled pa tayo. Yung ikaw na yung may kasalanan, no? Kung sino pa yung nasa mababa, ikaw na yung may kasalanan, ikaw pa yung mapagmalaki. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin ang inyong thoughts. What if kayo ang maka-encounter sa ganong klaseng tao? Anong gagawin ninyo?